Okay, magandang umaga at magre-react tayo dito sa isang interview ni Congressman Igay Irice sa programa ng Banateros, itong Vox Populi, no? Na sabi niya dito, garapalan ang lokohan sa 19th Congress. So, parang binulgar ni Congressman Irice ang mga kalokohan ng 19th Congress. Alam naman natin dyan, ang daming mga congressman dyan na medyo abusado sa taong bayan. Okay, yan po ang ating pakikinggan, itong si Congressman Irice, no? At tayo po'y magre-react po dito sa kanyang interview. Okay? Pero bago ang lahat, paki-like muna at saka paki-share itong ating video ngayon kasi para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam na ganito na po ang nangyayari sa ating bansa. Okay? At sa mga first time dito nanonood sa aking vlog dito sa Don Mar TV, mag-subscribe kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Okay? So without further ado, pakinggan natin si Congressman Irice at tayo magre-react. Kung masasabi ba natin itong unprogrammed bills, ito yung bagong pork barrel? Well, pwedeng gawing pork barrel. At maraming maraming kalokohan na nangyari noong 19th Congress. Noong nakaraan, aaminin ko, nung mga nakaraang hindi naman, walang pumapansin dahil hindi naman, Yan. saka hindi kalaki, walang gumagawa ng kalokohan. Ang kagandahan dito sa programa ng Banateros, itong si Congressman Irice, inaamin niya na siya po ay dilawan. Okay? At isang taong may prinsipyo. Kasi kung alam niya na meron pong mga mali na ginagawa ng kanyang mga kasamahan dyan sa Kamara, ay talagang binubulgar ni Congressman Irice. Yan ang kagandahan niya eh. Kaya nga, malaki po ang respeto ko dito sa taong ito kasi kahit dilawan, may prinsipyo naman, di ba? Palakpakan kay Irice. Kasi ito eh, kung papipiliin ito, kung kung VP Sara ito o kung Leni Robredo, mas pipiliin pa dito si Leni Robredo. Sa totoo lang. Pero, ang kagandahan niya ay hindi lang siya talaga siya bias when it comes sa kanyang trabaho. Yan ang kagalingan niya. Hindi nagagamit sa mali. Ngayon lang, 19th Congress, 2023, 2024, 2025. Pero, so kung sinasabi ninyo, umakyat ito during the BICAM. Tama po? Merong small committee sa Congress. Oh. Tapos meron pang BICAM. 2 beses. So doon umakyat yung unprogrammed. Tulad nga ng sinasabi ngayon ni former speaker na wala naman daw siyang kinalaman doon sa small committee at sa BICAM dahil ang nandun ay si Senate President Chis Escudero at si Zaldico. Naniniwala po ba kayo na walang kinalaman yung si dating speaker? Hindi pa ako doon? naniniwala na walang kaalaman ang speaker tungkol sa... Ayan ang pinakamahalagang batas na ipinapasa ng Kongreso taon-taon. Kung isang ordinaryong congressman may pakialam, di lalo na yung speaker. Correct. Di ba? Doon pa lamang sa logic na yun. Ikaw, House Speaker ka, wala kang alam? Duwag ka kung wala kang alam. Di ba? Ay nako, iwan ko na lang. Pareho naman tayong mga Pilipino. Yes, so... At karamihan naman ng mga Pilipino ay yung nasa laylayan ng lipunan. So, kailangan talaga na maunawaan sa perspektibo na hindi nagkukulayan. May tanong na ako patungkol dyan. Bago natin mapalayo. Isingit lang natin. So, mas maganda yung walang kulay-kulay. Pero kung halimbawa, tatamaan yung distrito mo, pero kakainin mo yung maling prinsipyo na ginagawa ng gobyerno, anong pangungunahan mo? Well, may bilang isang matagal ng politiko, may mga pwede kang palusutin. Pero meron ding hindi. Pag ang mali. Pag mali, pabaluktutin mo. May gray. May gray area. So basta ako, ang
ang aking prinsipyo sa tagal ko sa paglilingkod sa bayan, I've been serving the government for the last 51 years. So, I started when I was 15. Ang pag-alam ko sa isip ko, sa puso ko na tama yung gagawin ko, yun ang ginagawa. Hindi, halimbawa, may nakikita kang mali. Kung magbubulag-bulagan ka ba para sa prinsipyo mo may makuha yung iyong distrito? Hindi. Kahit kailan hindi ko ginawa yan. Pero there are many ways of killing a cat. Kung ang una kong ginagawa, syempre, diplomasya, mali yan, ito ang gawin natin. At may paraan kung paano gawin yan. Kung minsan, pag kinontra mong bigla ang isang tao, parang galit na kagad eh. Pero kung dinaan mo sa diplomasya, may natatandaan nga akong isang politiko, sasabihin niya, pag kinontra mo siya, sasabihin niya, hindi, ganito yan. Sasabihin niya, di ba, Egay? Sasabihin ko, yes sir. Pero after a while, babalikan ko. Sir, kung ganito gawin natin. Di ba, pagka ganito, tama yan. Yun ang nangyayari, yung idea ko. Maganda yun. Pero kung yun yung, it's a matter of principle. Yes. Pero halimbawa ako'y congressman. For example, for example, ngayon, pwede naman ako manahimik. Pwedeng distrito ko lang yung building ko. Pero hindi ko kaya. Hindi kaya ng dibdib ko na yun nangyari sa 19th Congress ay hindi na lang mabibigyan ng pansin. Sapagkat mangyayari uli. So hindi ka Kaya mananahimik. sabi ko nga, I'm already 65 years old. Palit lang po muna tayo ng mic yan. Medyo malapit. Already 65 years old. Ang gusto ko, itong mga huling panahon ng paglilingkod ko sa bayan ay nandun ako sa tama. Walang ano yan, walang pero for example, bigyan ko rin na, during the time of President Duterte, ako yung unang-unang nagsalita laban sa war on drugs. Yun ang prinsipyo ko eh. Tinanggalan ng pondo yung distrito ko for 1 year. Hindi ako humingi ng pabor. Hindi ako nakiusap. Prinsipyo ko yun. Bakit ako makikiusap? Pero maganda yung sinabi ni Kong na yun, ha? Oo, kasi sinabi niya nung panahon ni Pangulong Duterte, lumaban siya or kahit papaano parang tumuligsa siya sa war on drugs and tinanggalan ka ng 1 year. ng pondo. Si Speaker Alvarez, Pantaleon Alvarez, at mabuti na lang napalitan siya ni President GMA as Speaker. At siyempre si GMA naman bilang isang veteran politician, alam niya naman na prinsipyo lang yan, walang personalan. So binalik niya yung susunod na taon. So kaya ko magtiis dahil sa prinsipyo ko. Ngayon po ba, nakaranas po ba kayo ng konting panggigipit dahil kayo Hindi pumapalag? ba tinanggal nga ako as Senior Deputy Minority Leader dahil nga sa patuloy kong pagsasalita. Pinipigilan ako pero sabi ko hanggat nagsasabi ako ng katotohanan, Siya, hindi siya nagpapakontrol. Kung ano yung prinsipyo niya, wala siyang pakialam kahit ang kanyang distrito walang budget. Hindi kagaya ng ibang mga congressman ngayon na wala. Sunod-sunuran talaga sa speaker. Takot sila. Kasi kung hindi sila susunod, wala talagang budget. ay hindi ako mapipigilan. Bilang isang senior deputy minority leader, para maintindihan ng mga kababayan natin, ano ba ang tungkulin yan, Congressman? Check and balance, to provide check and balance. Kaya nga, di ba, may mahalaga sa isang demokrasya na sa private corporation nga, nag-hire pa, babayaran mo, critic. Para lang tingnan kung may pagkakamali yung ginagawa ng isang kumpanya. Sa gobyerno, ganun din. Dapat may check and balance. Kaya nga, I'm in the minority. Kaya ang trabaho ko, busisiin yung mga panukalang batas, yung mga ginagawa sa Kongreso. Sa tingin kong mali, magsasalita ako. Pero kung di ba, ang magtatanggal lang sa inyo ay yung leader ninyo na Dapat. minority. Pero ever since, in fairness to this administration, yan yung nangyari na matagal na panahon. Masama kasi yung supermajority. Pag supermajority, na gagawa nila ng paraan na nakakapili sila kung sino yung minority leader. Yun ang nangyayari.
For example, 300 congressmen, boboto yung 200 dun sa piniling speaker, may 100 na matitira. Kami, halimbawa, for example, 20 lang kami, di talo kami. Ayun. So makikisama na lang kami as part of the minority. Sorry. Makikiusap ka pa para maging senior deputy minority leader ka. Pero kahit na nakiusap ako, hindi ko naman kayang tanggapin yung nakikita kong mali. So napaka-pangit po ng kalakaran no? Pagka kumontra ka, hindi ka bibigyan ng Yan pondo. yung isang mali ng ating, tingin ko, yan ang isang pagkakamali ng 1987 Constitution. Constitution. Sapagkat originally kasi, dapat parliamentary yun na iniisip ng mga framers ng Constitution. Kaya multi-party, okay lang yon. Pero nung bandang uli, bumalik sa presidential, hindi nila binago yung multi-party system, ginawa instead of a two-party system. Kaya nangyari ngayon, naging 5-5 mga partido. Mm. So the only way. Hindi na nagiging kaparte ka ng partido dahil sa prinsipyo mo, paniniwala mo, ideolohiya mo, kundi kung sino yung magbibigay sa iyo ng advantage sa eleksyon. Pangalawa, yan din yung sama ng mga political dynasties dahil ang nangyayari, ang napapaboran ng mga partido, yung merong established na kaharian sa kanilang mga probinsya. Kaysa pumili sila ng qualified na wala namang makinarya tulad ng mga political dynasties. Kaya ang pinipili, kita mo, papalit-palit lang yan. Ang panahon ni Duterte, yung rara boys ni Duterte, yun din ang rara boys ni Marcos ngayon. Yung mga tumutuligsa, nagper-persecute kay Pangulong Duterte ngayon, yun yung mga rara boys niya nung panahon niya. Na, Lapit lang natin. yun yung nangyayari. So sinasabi mo kung na matatapos lang ito kasi ang pangit Kumbaga pag hindi mo kaalyado, kawawa naman yung distrito. A little bit unfair. So sinasabi mo na mawawala lang ito pag napalitan ng konstitusyon, parang ganun. Hindi. Yan yung diferensya sa political system natin. Kasi yan yung advocacy ko Mas mahalaga sa akin yung political reforms. Kaya nga, ano ba yung mga panukalang batas ko? One, anti-political dynasty dapat ipatupad na. Di ba? Pangalawa, yung party and finance reform para sa eleksyon. Pangatlo, anti-turncoatism, yung pagpapalit-palit ng partido. Yan yung mga political reforms na sa tingin ko, ang pinakamalaking problema ng ating bansa politika, hindi yung ekonomiya. Yung ekonomiya ay kusang aangat yan kung meron tayong maayos na political system. Noon po ba, Nakakakuha po ba kayo ng suporta doon, lalong-lalo na doon sa issue ng baliktaran? Kasi tulad ng sinabi ninyo, baliktaran talaga. Imagine ninyo, yung dating kakampi ni PRRD ngayon ang tumutiligsa sa kanya. Kaya nga, dahil nga sa maling sistema. Kaya nga, yung advocacy ko na yan, matagal na. First term pa lang ako, yan na yan. Pero sabi nga, ba't hindi ka tumitigil? Mukhang wala namang pag-asa. Sabi ko na naniniwala ako na darating din yung panahon na magkakaroon ng political maturity yung mga mamamayan na, for example, sa political dynasty. Ngayon, pinaglalaban ko yan. Ayaw ng mga kasama ko. Pero natitiyak ko, ditong susunod na eleksyon, maraming political dynasty ang babagsak dahil sa pamamagitan ng advocacy na yan, mas maraming naliliwanagan ng kaisipan. So, basta tuloy lang ang laban. Kung ano ba yung political dynasty mo, ano nakapaloob dyan? Buong Pilipinas ba? Yes, buong Pilipinas. Halimbawa, presidente na pangalan, hindi na pwedeng tumakbo sa mas mababa yung kamag-anak niya? Ganun po ba? Sa akin kasi, pinag-aralan ko mabuti, may 3 parameters ang framers ng Constitution para ma-define yung political dynasty. One is, dapat it should provide equal access and opportunities to ordinary Filipinos. So, dapat yun ang una. Pangalawa, it would prevent the monopoly of power. Pangatlo, dapat hindi arbitrary. So, ano yun? Ginawa ko, second degree of consanguinity. Ibig sabihin, ng second degree, lolo, tatay, anak, apo, kapatid, at yung kanilang mga asawa. Hindi pwede na
sabay. Sabay. Pero yung pinsan, hindi na. Bakit? Pag pinsan kasi, hindi na member ng household, hindi mo na makokontrol. So pag pinigilan mo yung pinsan mo, arbitrary na yan. Pero hindi ba kung merong magpinsan dyan, parang magkakuntsaba? Ay, ano na yun? Kahit naman na magkaibigan, pwede maging kakuntsaba. Kaya lang, hindi mo na control. Kaya nga tinanong ako lang mag-isa eh. Wala akong political family. Mula noon hanggang ngayon. Pati mga anak ko, kapatid ko, ako lang ang politiko. I'm the first and probably the last politician in my family. Pero sabi ko, yung anak ko, kaya kong pasunurin at kaya kong idisiplina. Hindi naman pasunurin na, kundi ipaliwanag sa kanya yung prinsipyo. Kapatid ko, kaya ko yan. Asawa ko, tatay ko, apo ko, kaya ko yan. Pero pag pinsan ko, hindi na ako papansinin niya. Halatang halata itong si Erice na maprinsipyong tao. Ikaw, nagpolitiko ka, pinakailaman ka ba namin? Bakit naman ako magpopolitiko? Hindi mo naman ako direct family. So, at ang pangalawa, kapag ginawa mo third, fourth degree of consanguinity, yung COMELEC magkakaproblema. Magiging genealogical tribunal. Bakit? Baga, hahanapin pa niya, magkakasuhan yan. Pag sinabi mo, halimbawa, magpinsan, sino yung qualified? May nagsabi, kung first come, first serve. Di ka ako, 1 linggo lang, nakapila na lahat yan, magpapatayan pa yan. Di ba? So, hindi logical yung unenforceable yung third or fourth degree of consanguinity. Yung girlfriend, kasama ba yun sa asawa? Marami yan eh. Marami sila. Girlfriend. Talagang pagkausaping Iba talaga si Coach Oli, ha? Pagka girlfriend, hindi legal yan. So, hindi ka rin legal. Hindi ka rin Pero, pwede. At ang ginawa ko para to accommodate, kasi ang aking prinsipyo, yung noong 2015, kauna-unahan na ipasa ko yan sa committee level. Ayun. Ang ginawa kong compromise, so sige, 1 national, 1 local. Ito kung na So pwedeng dalawa. At least iba yung constituency. So nakapasa yan nung 2015. Kaya lang, pagdating sa plenary debates na natalo na ako, na archive na. Anyway, so yan yung aking version ng political, anti-political. Pag na yan ipasa, mawawala yung Pat dynasties. Mawawala, yung matataba. At least nabawasan. At hindi mababawasan yung concentration of power sa iilang pamilya dito sa ating bansa. Alright. So ito pong sinusulong nyo kung may pag-asa pa kaya na mabago ang political climate dito sa ating bansa? At sa sinusulong nyo po? Hindi, sa tingin ko ngayon, wala. Talagang ayaw pumayag eh. So, I am contemplating on filing a petition before the Supreme Court kasi meron namang definition na ang anti-political dynasty. Bakit? Kasi naipasa ko noong 2015 yung SK Reform Law. Na kung saan ito yung kauna-unahang batas sa Pilipinas na merong anti-political dynasty provision. Dinefine. Kaya yung mga SK chairman na tumatakbo, hindi pwedeng kapatid mo kagawad, hindi pwedeng tatay mo ay barangay captain o kaya konsyal yung kapatid mo o kaya yung tatay mo mayor, hindi na pwede yun sa SK. So may definition. Second degree of consanguinity, tapos so ang gusto kong mangyari, i-define ng Supreme Court on the basis of that law. Sabi nga nila, baka mahirap yan. Di baling mahirap. Sanay naman tayo sa hirap. O meron akong suggestion. Dati tanong ngayon suggestion. Iba. Suggestion na tayo ngayon nag-improve na tayo eh. Kung kanino na namin dito. National eh. Kung meron akong suggestion, diba mahirap kayong political kindness nila pinapasamo. Mahirap, di ba? What if simulan mo muna kaya sa local government unit? Mayor, gano'n. Para, kasi inakit mo sa congressman, mga congressman, aalma yan eh. Di ba? Hindi rin Nahihirap. po pwede eh. Bakit? big or Kasi go yung, home. hindi rin po papayag kasi yung congressman, kapatid niya mayor eh. Tatay niya gobernador. Anak niya Correct. bukal. May access pa rin. Hindi sila papayag kasi So mahirap. Mahirap ba? mahirap. So ito kung, Minsan ka lang minsan ka lang mag-suggest, palpak ka eh. Ay, Buti na lang, sabi hindi mo ka naging kanina, eh. Kong, Oo nga, hindi ko walang naisip pag-asa yun yung ngayon, sinusulong mo ngayon. no? Anong naghihinder para mawala ng pag-asa? Ito yung sinusulong mo.
Well, darating yan ang panahon na sa tingin ko, sa nakita natin lalo na dito sa nangyari na flood control mess, na ang isa sa pinakamalaking dahilan ng korupsyon sa gobyerno, kasi para i-maintain mo yung isang napakalaking political family, kailangan mo ng malaking pera. At saan mo kukunin yan? Dahil wala ng check and balance, madaling mananakaw yung pera ng bayan. At sinong naapektuhan? Yung mamamayan. Kaya dapat yung mga mamamayan, sabi ko, pag hindi nakapasa to, sa 2028, wag na kayong boboto ng pare-pareho ang apelido. Napakaganda nitong sinasabi ni Kong Erice. Pero speaking of Supreme Court, meron po kayong meron po kang oral argument ngayon. Yung petition kahapon ninyo, yan. kahapon, yung Last- petition nyo ni Congressman Leila de Lima patungkol sa unprogrammed Unprogrammed appropriations. appropriations. Pakipaliwanag Kasi nga po. itong 19th Congress, yung unprogrammed appropriations, matagal na yan. Pero noong nakaraan, insignificant, walang kumo-question. Bakit? Maliit lang. Pangalawa, karaniwan yan, ginagamit lang para dun sa foreign assisted projects. Dahil kalimbawa, may na-expect tayo na mapipirmahan na tulong o utang para sa isang proyekto, pero hindi pa tapos, hindi pa pwedeng ilagay sa program appropriations. Inilalagay yan sa unprogram. Para naman, pag na-aprobahan na, merong appropriations cover. Kasi hindi ka pwedeng gumasta ng anumang salapi ng bayan kung walang appropriations cover na inaprobahan ng Kongreso. So okay lang yan, walang mapapansin. Kahit na sa under the 1987 Constitution, there is no such thing as unprogrammed appropriations. Ayun. Wala yan. Kaya lang, hindi pinapansin. Pero nung 19th Congress, nagamit sa korupsyon. Anong ginawa? Pinalaki. First time in the history of Philippine budget na yung unprogrammed appropriations nung 2023 ay umabot ng 700 billion. 2024, 800 billion. At nitong huli, 2025, 300 plus billion. Paano ginamit ito? May sinubmit na budget ang Pangulo. Pagkatapos, ginawa ng Kongreso, lalo na sa Bicameral Conference Committee, yung mga program, mga pinag-aralang proyekto, inalis. Inilagay sa unprogram. Ibig sabihin na unprogram, wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo. Pinalitan ng mga flood control, mga cat's eye. Yan ang harapan na panluloko sa bayan. Pinalitan kasi gusto nilang magnakaw. Halata na Yung mga highway rail, yung mga proyekto na malaki ang tongpats, yung mga proyekto na pwedeng ghost projects. So yan, dun inilagay yan. Kaya ano nangyari? Dahil inalisan ng 2024, inalisan ng 250 billion para sa mga foreign assisted projects at 150 billion noong 2025, yung halimbawa yung Metro Subway. Dapat yan matatapos 2028. Tinanggalan nila ng pondo sa program, nilagay nila sa unprogram. Pinalitan na naman nila ng mga flood control. Ano nangyari? So hindi na pondohan, hindi ma-release yung foreign loan. Kaya ano nangyari? Madidelay yung Metro Subway na dapat matatapos ng 2028. Ngayon, 2032 na. So, opportunity lost para sa mga Pilipino. Pero ang pinakamalaking dagok niyan, may penalty, may commitment fee, at dahil tatagal, may escalation cost. Tinanong ko mismo sa Department of Transportation, tinanong ko magkano ang itataas? 20%. 400 plus billion yung Metro Subway, so madadagdagan yan ng almost 90 billion additional cost. Grabe. Dahil lang dun sa mga Yung Clark to Calamba, elevated railway ng PNR. Dahil sa ito po'y inilipat nila sa unprogram program. 800 plus billion yan. Madidelay ng 3 years. So anong ibig sabihin yan? 20% ang i-increase. So 800 billion. So 170 billion yung masasayang. 170 plus 90,
tapos na sana lahat ng backlog sa classroom. So, kung yun, katutuwa- kasama yun. Oo. So Fine- yan yung fine ito, nagamit. fine. Kaya sabi ko, panahon na para ito ay questionin sa Supreme Court. At natutuwa naman ako, I'm very confident, sinabi naman na kahapon sa oral argument, sinabi ng isang maestrado na I hate unprogrammed appropriations. Bakit? Kasi kung ito for emergency, meron namang kung halimbawa may additional na income, pwede naman gumawa ng special appropriations, ipapasa uli ng Kongreso. It will just take 2 months para maipasa yan. Pangalawa, meron namang contingency fund ang gobyerno, at least mga 13 billion a year yan kung may mga emergencies. Kung masasabi ba natin itong unprogrammed bills, ito yung bagong pork barrel? Well, pwedeng gawing pork barrel. At maraming kalokohan na nangyari noong 19th Congress. Noong nakaraan, aaminin ko, nung mga nakaraang hindi naman, walang pumapansin dahil hindi naman, Yan. saka hindi kalakihan, walang gumagawa ng kalokohan. Hindi nagagamit sa mali. Ngayon lang. Oh, wala nang gumagawa ng kalokohan kasi na-booking na yun eh. Yung patungkol sa flood control, sila, nag-iingat sila na gumagawa ng kalokohan. Nagpreno muna sila. Pagdating ng issue na mawala na yung issue, balik na naman sa kalokohan. Ay, nako. 19th Congress, 2023, 2024, 2025. Pero, so kung sinasabi ninyo, umakyat ito during the BICAM. Tama po? Merong small committee sa Congress. Oo. Tapos meron pang BICAM. 2 beses. So doon umakyat yung unprogram. Tulad nga ng sinasabi ngayon ni former speaker na wala naman daw siyang kinalaman doon sa small committee sa BICAM dahil ang nandun ay si Senate President Chis Escudero at si Zaldico. Naniniwala po ba kayo na walang kinalaman yung si dating speaker? Hindi pa ako doon? naniniwala na walang kaalaman ang speaker tungkol sa... Ayan ang pinakamahalagang batas na ipinapasa ng Kongreso taon-taon. Kung isang ordinaryong congressman may pakialam, hindi lalo na yung speaker. So, ibig sabihin, yung kanyang Saka siya speech pumili kahapon. kay Congressman Saldico. Although, Yung speech niya kahapon, Boss Dada, ano lang yun? Hugas kamay. Obvious naman. binoto pero siya mismo ang pumili. Alam na alam yan ng buong Kongreso. Talagang may say ang speaker sa pagpili ng mga major committees sa Kongreso. Kung dahil naman may nangyayaring korupsyon dyan sa sinasabing yung na yan, ano naman po pinakamalaking ambag dyan ni Marcos? Ni President Bongbong Marcos? Hindi, ang tinatanong ko kasi, alam mo, marami namang naging pangulo sa ating bansa. Ngayon lang na nangyari yan. Bakit? Kasi, for example, si GMA, nung tinataas ng Kongreso, yung pondo, umalag siya. Kaya nga, nagkaroon tayo ng reenacted budget. Kasi may veto power ang ang presidente. Pagka yung ganyan ang gusto nyong budget, kasi ang tawag sa budget, isang tawag sa national budget is President's budget. Bakit? Yan yung plano mo para sa bayan mo. Ang tawag niyan, Philippine Development Plan. So, yan ang promise niya nung time ng kampanya. Di ba? Para magawa mo yung Philippine Development Plan, yung mabawat ahensya ng gobyerno, gumagawa sila ng plano. Infrastructure, ito para matupad tong Philippine Development. Health, ito para matupad. Education, para matupad yung mga pangarap mo para sa taon na ito. So pagka binabago mo yan, binabago mo yung Philippine Development Plan. Presidente yan siya ang nagpaplano niyan di ba? So, hindi mapayag si GMA, si Pinoy, hindi mapayag. At maging si President Duterte, hindi siya pumayag, di ba? So, pagdating dito, sinalaula ng 19th Congress yung budget ng Pangulo, 2023. Hindi ako naniniwala na hindi niya
Siguro kung 1 taon, baka pwede, napalusutan siya. Pero kung 3 taon, andyan yung kanyang mga gabinete, at hindi niya alam. So sabi ko, it's a question of complicity, it's a question of complicity or competency. Ah. Di ba? So naniniwala kayo na may direktang kaalaman si Marcos Kaya nga, dito sa... tanong ko, kung hindi niya alam yan, ano yung susunod? Pag hindi niya alam, presidente ka, hindi mo alam, di... Competent. Umalis ka na dyan. yan yung it's a question of complicity or competency. So, ang take ko dito, no, tama itong sinabi ni Kong Irise. Dahil nagkagulo na yan, dahil nagkabulyaso yan yung mga unprogrammed funds, yung mga hindi natuloy na mga projects, dahil doon nakafocus sa flood control, ang take ko dyan, it's in the president. Okay? It's on the president. Alam ng presidente, if ikaw, weak leader ka talaga, no? Kung ikaw ay medyo wala kang alam na pagka-presidente, wala kang diskarte na pagka-presidente, ganyan po ang mga mangyayari. Isa pa lang yan sa reason. Example, hindi ka kamay na bakal na pagka-presidente. Gagawa ng kalokohan ng mga galamay mo dyan sa House of Representatives. Di ba? Easy lang nilang mangungurakot kasi alam nila na ang presidente, walang alam yan eh. Hindi naman marunong magalit yung presidente natin. Gagawa tayo ng kalokohan. Di ba? Ang ibang taong walang alam, madali mo yung lokohin. At yan ay nangyari ngayon kay BBM. Yan ang hirap sa atin. Nakakatawa nga pero that's the reality kay BBM. Tapos itong si Congressman Irise naman, ay bilib na bilib ako sa kanya kasi sa nakikita ko kung what he thinks is the right for the country, yun ang susundin. Di ba? Hindi kagaya nito ni BBM parang ipapalusot pa niya ang kanyang pinsan dyan. Ano nangyari ngayon ni Martin Romualdez? Di ba? Hugas kamay na rin siya. Bakit? Bakit hugas kamay na rin siya? Kasi alam niya na at the end of the day, mabubuking silang lahat. Zaldico, BBM, kahit anong rason ninyo, walang sikretong hindi mabubulgar at mabubuking. Lagi natin yung in-analyze na kapag ang isang tao may ginawang kalokohan, wag kang mag-expect na hindi ka wag kang mag-expect na maitago mo habang buhay. Hindi yan. Especially that you are working in the government. You are a leader in the government. Matutuklasan yan. Makakalkal yan. Because it's in the record. Lahat ng galaw ng pera sa gobyerno, nire-record yan. Alam naman natin na magkano yung inutang ng gobyerno. So alam din natin kung ano yung mawawala sa gobyerno. Alam naman natin kung ano yung napagawa sa pera ng gobyerno. So sad to say, I think tayo mga Pilipino ay dapat na tayong magising sa katotohanan. Yan nga ang lagi kong sinasabi. Pagdating ng eleksyon, kung ganito pa rin ang mga type of leader na ating iboboto, hindi pa rin tayo aasenso. And another thing, ang system of government natin medyo sirang-sira na talaga. Dapat may baguhin dito. Kaya nga sabi ko, hindi yan magbabago kung hindi tayo magkaroon ng presidente na meron pong tapang at malasakit
At walang iba niyan ay kundi si VP Sara. O kailangan mo niya ng tapang eh. Yung ugali ni BBM, hindi yan pwede sa pagiging presidente. Kung wala kang tapang, hindi yan pwede. Tapos, wala ring magagawa ang pagiging matapang kung hindi ka rin, kung wala kang malasakit sa taong bayan. So, dapat magkasabay yung dalawa. May tapang ka at may malasakit ka. Di ba? Ngayon, si BBM, wala siya sa dalawa na yan. Walang tapang, walang malasakit. Wala siya sa dalawa niyan. Di ba? Walang natatakot sa kanya. Wala rin siyang malasakit. Kasi kung may malasakit siya, hahayaan mo ba na igagastahin mo yung pera ng taong bayan? Concert kayo ng concert sa Malacanang? Ang gagara ng mga pagkain nyo dyan? Di ba? Ang daming useless na mga kung saan-saan ka pumupunta nung first year na inyong panunungkulan. I mean, you're using the money of the taong bayan and you must respect that. Gamitin mo ng maayos itong mga pera na ito. Di ba? So, kayo na pong humusga. Libre kayong mag-comment, mag-react dito sa interview ni Congressman Irice. Kayo pa po ba'y sang-ayon sa prinsipyo ni Congressman Irice? O kayo po ba'y ano masasabi niyo sa gobyerno natin ngayon? Comment kayo dyan at babasahin natin yan sa comment section. Don't forget na i-like at saka i-share para kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam na ganito na po ang nangyayari sa bansa natin. And at the same time guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo sa Donmar TV, no? Walang bayad po ang mag-subscribe. Kaya subscribe na para lagi kayong updated sa ating mga trending na mga balita. Okay? So, see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.